Text po natin, makita po natin sa Matthew 26:31. Matthew 26:31. Then Jesus told them, "This very night you will all fall away on account of me. For it is written, I will strike the shepherd and the sheep of the flock will be scattered." Pwede po ba nating sabihin, fall away? So, then Jesus told them, "This very night, you will all fall away." Again, sabihin po natin, fall away. Ang title po natin ngayon ay The Causes of Spiritual Decline or The Causes of Spiritual Downfall. Meron po talagang tinatawag tayong decline kasi po from these two words, meron pong falling away. Ito pong sinasabihan po ng atin pong Panginoon, mga matatapat po na alagad po ito. Yung sinasabihan po niya, mga sumunod po sa Kanya, wala naman pong bayad itong mga ito no? Pinili lang nilang sumunod sa ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, "Come, follow me." Immediately, they follow the Lord Jesus. Wala naman po wala naman po nakataya po diyan na bayad. Wala kahit anuman pong parang ipinangako ang Panginoon sa kanila. Sabi po ng Panginoon, "Come, follow me." Pero alam po ninyo, sa kabila ng kanila pong commitment, sabi po ng Panginoon, eto na po kasi nga yung huling mga araw ng Panginoon, this very night, tatakapin na po siya, you will fall away. Kaya po, meron po talagang spiritual decline sa mga Kristiyano. Nangyayari po ito mga kapatid, no? Kanina meron po tayong isang kante, sabi, ito na ang panahon na hindi na uso ang mag-backslide. Pero nangyayari din po talaga. No? In reality, may mga nagba-backslide, meron nagpo-fall away, meron po pagdi-decline, meron po talagang downfall ang bawat isa. Bakit po kaya mga kapatid? Palagay ko po, makaka-relate po kayo kahit sa relationship. Ano po mga pambansang kasinungalingan ang alam po ninyo? Nabasa ko lang po yan nabasa ko lang po sa Facebook yan. Meron pala mga pambansang kasinungalingan, yung ikaw lang talaga ang mamahalin ko sa buong buhay ko. Yung mga ganyan, no? Tapos hindi pala pang matagalan yung salita. So, nagiging pambansang kasinungalingan tuloy. So, ano pa pong pambansang kasinungalingan ang alam po natin? Pero alam po ninyo, no, bigyan po natin ng benefit of the doubt. Yung po mga taong nangangako, hindi po kadalasang intention po niya na ibudol tayo. Tama po ba, mga kapatid? Yung time po mismo na sinasabi po niya, I will commit myself to you. I will commit to love you. Noong mga panahon na sinasabi po yan, pwede pong totoo sa kanya. Na yun talaga ang laman ng kanyang kalooban. Mukhang kaya po niyang panindigan doon po, right at very moment na sinasabi po yan ng tao. Habang tinititigan mo sa mata. Di po ba ganyan po tayo, no? Pagka sa relationship, habang sinasabi sa atin, I love you, tinititigan natin sa mata, no? Pagka parang hindi makatingin, nagdududa tayo, no? Kaya ako, sinanay ko na talaga yung nakatingin ng hindi ko mukurap. Practicing nyo, para mukhang makatotohanan. Hindi. Kidding aside mga kapatid, tinitingnan natin, nararamdaman po ninyo. Tama po ba? Nandito po ba kayo mga kapatid? Kala ko nasa Jerusalem na rin kayo, no? Nararamdaman po ninyo pag sinasabi, I will love you forever. Mga ganyan, no? Parang kinikilabutan ka pa habang sinasabi po yan Tumataas ang balahibo natin. Nararamdaman mo with all sincerity, very honest yung tao. Ayan. At yung tao walang isipan na lukuhin ka. Pero alam po ninyo, pagdaraan po ng mga panahon, pwede pong nung sabihin po yan, ganun po talaga yung kalooban niya. Pero pagdaraan po ng panahon, meron lang pong mga bagay na na-omit. Meron pong mga bagay na parang hindi naingatan. Meron pong mga bagay na hindi na-consider kaya nagkaroon ng downfall. Nagkaroon po ng decline. Even in our commitment to God.
Sino ba naman sa atin na manluloko kay Lord? Lulukuhin ba natin si Lord na, Lord, buong buhay ko talaga iaalay ko sa iyo? Nasabi niyo na po ba yan sa Panginoon? Lahat ng buhay na ibibigay mo sa akin, iaalay ko sa iyo, Panginoon. Sinasabi po natin yan sa Panginoon, hindi po para pa-impressan si Lord. Sinasabi po natin yan na may katotohanan. Pero bakit bumibigay po tayo? Bakit po dumarating yung mga panahon, nagba-backslide nga po tayo? Ano po ang dahilan? So meron po mga bagay, sabi natin, pwedeng hindi po natin na-consider, hindi po natin naingatan, hindi po tayo naging wise sa mga bagay na to. At ang titingnan po natin, medyo na-share ko na rin po partly, yung pong mga bagay po na to, isa po sa atin pong Ignite sa Zoom. Pero just allow me para na maging pakinabang po ng lahat po ito mga kapatid. Ang pag-aaralan po natin ay si Peter. When it comes to denial, malamang siya po kaagad ang atin pong maaalala because he denied the Lord 3 times. Ano pong mga dahilan? Bakit po dininay po niya ang Panginoon? Bakit dumating po sa yugto ng ganong bagay? Tingnan po natin mga kapatid, yung mga verses 33 to 35. Ano pong mababasa po natin dito mga kapatid? Verses 33 to 35. Then Jesus told them, this very night you will all fall away. Basahin ko lang po yung unang bahagi. On account of me, for it is written, I will strike the shepherd and the sheep of the flock will be scattered. Peter replied, ito na po yung verse 33, Peter replied, even if all fall away, sabihin nga po ulit natin yung fall away. Inulit lang po ni Peter, kasi sabi po ni Jesus, you will fall away, you will all fall away. Pero nagsarili po si Peter, sabi ni Peter, Peter replied, even if all fall away on account of you, I never will. Hindi ako. Truly I tell you, Jesus answered, this very night, before the rooster crows, you will disown me 3 times. But Peter declared, even if I have to die with you, I will never disown you. And all the other disciples said the same. Gumaya na rin po yung mga ibang mga alagad. So, dito po, ang point po natin, he boasted too much. Yan po mga kapatid ang dahilan para mag-fall away. Yung nanindigan po tayo sa sarili po nating lakas at kakayanan. So sabi po dito, ni God, you will fall away. Pero sabi po ni Peter, alam po natin si Peter, sa lahat ng eksena, nagsasalita po ito. Okay? Siya po kaagad yung, kumbaga, kumukuha ng microphone. At binabanggit po niya yung laman ng kanyang kalooban. Sabi niya, Lord, kung lumayo man, tumakas man ang lahat, pero ako hindi. Willing ako mamatay kasama mo. Hindi kita itatatwa. Ganon din ang sinabi ng mga disciples. Actually, he paid too little attention to Jesus' warning. He paid too little attention to Jesus' word. Sinabi na nga ng Panginoon na this very night, you will disown me. Pero ito pong si Peter, nang hawakan po siya sa sarili po niyang paninindigan, nagtiwala po siya sa sarili po niyang lakas, nagtiwala po siya sa sarili po niyang commitment, hindi po niya na-consider, pwede pong dumating yung kanya pong kahinaan and he will fall away just like what Jesus said in His Word. So meron na pong warning na salita ang atin pong Panginoon. So yan po ang dahilan bakit po siya bumaksak. Kasi naging prideful po siya sa kanya pong sariling kakayanan, sa kanya pong sariling lakas. Marami pong mga tao, hindi po natin ma-advise kasi meron po tayong wrong assessment about ourselves. Hindi po ba may mga tao, hindi mo pwede talagang silang kausapin, hindi mo pwedeng i-advise kasi ang tingin po nila malakas sila eh.
Hindi nila kailangan ng payo, hindi nila kailangan ng advice, hindi nila kailangan ng encouragement. Ito nga, sinasabihan na ng Panginoon na you will disown me. Pero sabi niya, hindi Lord, hindi ako tatalikod sa iyo kahit anong mangyari. So marami po mga Christians, ito po yung ikinababaksak po natin. Hindi po natin ikinukonsider yung advice, hindi po natin ikinukonsider yung pong salita ng ating Panginoon. At hindi po natin kinukonsider, meron talaga tayong mga weaknesses. Bibigay din po talaga tayo, maliban pong samahan po tayo at ang biyaya ng Panginoon ay maranasan po natin. Mga kapatid, hello. Our strength is only as good where the grace of God or as the grace of God is being applied. Ang lakas po natin mga kapatid, nagiging lakas lang po yan dahil po sa biyaya po ng ating Panginoon. Can you say amen to that? Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon po doon mga kapatid? So our strength is only as good, mga kapatid, as the grace of God is applied. Natatandaan po natin mga kapatid yung kwento po ni Achilles. Alam po ba ninyo yung si Achilles? May nakakaalam po ng kwento niyan. Yung tinatawag po nating Achilles heel. Pag sinabi Achilles heel, ito po yung mga weakness po natin. Alam po natin sa Greek mythology, meron pong isang istorya na meron pong isang infant na ipinanganak na napaka-weakling. Mahina po siya. And it was foretold na eto pong bata pong ito, parang sandali lang po ang ibubuhay po niya. Pero nung panahon po ngayon, meron pong isang river na pinaniniwalaan po nila, they believe, na pagka, alam po ninyo, na ilubog po doon ang isang tao, lumalakas. Kaya po yung kanya pong nanay, dinala po siya doon sa river po na ito. Kung hindi po ako nagkakamali, yung pangalan ng river ay Styx. So dinala po siya doon at sinimulan pong ilubog yung infant. Inilubog. Of course, dahil inilulubog, hawak-hawak po niya sa paa yung bata. Inilulubog. So yung gawing paanan ay hindi nalalagyan ng tubig. Hindi nababasa ng tubig kasi ang nalulubog lang hanggang doon sa bahagi na hindi po niya hinahawakan. So, in other words, ito pong batang ito hindi namatay. At lumaki po siya na isang warrior, isang mandirigma, ang galing. At marami po siyang battle na nagtagumpay po siya. But eventually, to cut na lang story short, kahit po siya lumakas, kahit po siya, sabihin po natin naging magaling, maganda ang katawan, very healthy, dumating din po yung pagkakataon na namatay siya. Bakit po siya namatay? Pinaniniwalaan, sinesenyas po ni Kuya Abe, pinaniniwalaan na tinamaan po siya ng spear sa kanya pong ankle o sa kanya pong sakong, sa kanya pong heel. Grabe. Ano kaya namatay? Tetano? Na tetano. Lakas ng katawan pero alam po ninyo kasi hindi nga nalubog. Okay, may part din sa atin talaga na pwede nating sabihin, weak talaga ako dito. Diyan po nanggaling yung sinasabi nating Achilles heel. Kaya pag sinasabi natin mga kalalakihan, ang Achilles heel ko talaga ay lust. O, ibig sabihin, ito talaga yung tawag ng mundo sa iyo. Ito yung weakness mo. O, sa mga kababaihan, pwedeng sabihin natin, ang Achilles heel ko talaga ay ang 50% off. Pagka nakakita tayo ng sale, talagang bumibigay po tayo. No? Very tempting po sa atin. Ito yung aking mga kahinaan. So lahat po ng tao, meron po tayong kahinaan. At hindi natin pwedeng ipagmalaki yung atin pong lakas. Alam po ba ninyo mga kapatid, listen to this. Our unguarded strength is a double weakness. An unguarded strength is a double weakness. Yung lakas po natin na hindi po natin nabantayan, double weakness po natin yan. Oftentimes, doon po sa sinasabi nating very strong tayo, doon pa po tayo bumabaksak. Kaya importante po na nababantayan po natin ito. Okay?
Kailangan po, we need to stay humble. Lumapit lang po tayo sa Panginoon. Believe in His Word. Hingin po natin yung strength po niya with all humility. Ang magandang nga po, no, ang good news po para po sa atin, where your strength ends, the strength of God begins. That's the good news. Kung saan natapos ang iyong lakas, doon nagsisimula ang biyaya, doon nagsisimula ang lakas ng ating Panginoon. So in the case of Peter, he boasted too much. Umasa siya sa kanya pong commitment sa Panginoon, sa kanya pong lakas at paninindigan na hindi po niya natindigan. Next, Matthew 26:36 to 41. Basahin ko po yung mga nauna. Yung pong verse po natin dyan, yung latter part lang. Matthew 26:36 to 41. Then Jesus went with His disciples to a place called Gethsemane, and He said to them, "Sit here while I go over there and pray." He took Peter and the two sons of Zebedee along with Him, and He began to be sorrowful and troubled. Then He said to them, "My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me." Going a little farther, He fell with His face to the ground and prayed, "My Father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will." Then He returned to His disciples and found them what? And found them sleeping. Yan. Kaya kung may natutulog na katabi, sikuhin lang po, no? And found them sleeping. "Couldn't you men keep watch with me for 1 hour? He asked Peter, "Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak." So ito po yung pangalawang problema ni Peter. He prayed too little. Imaginin po ninyo mga kapatid, pag binalikan po natin yung istorya, humihingi lang po si Jesus ng an hour to stay with Him in prayer. Sabi niya, 1 oras lang. 1 oras lang inihingi ko sa inyo para manalangin. Pero kagaya po ng nabasa po natin, when Jesus went back, ano nangyari? He found them sleeping. Natutulog lang po sila. Our inability to stay awake and pray, yan po yung malaking dahilan para po tayo ay bumigay. Pag hindi po tayo nanatiling gising at nananalangin, yan po ang simula ng atin pong pagbaksak. Alam po niya, may sinabi pong nauna ang Panginoong Jesus. Sabi po ng Panginoon, bakit po sila ini-invite na mag-pray? Bakit po sila ini-encourage sa manalangin? Sabi po ni Jesus, the spirit is willing, but the flesh is weak. Alam naman po ng Panginoon yan. At dapat alam din po ng mga alagad, yung espiritu na nasa atin, willing naman po yan eh. Kaya nga po, laging may battle. Kasi nga, yung espiritu, gustong-gusto niyan na sumunod. Gustong-gusto niyan talaga mag-serve kay Lord. Pero the flesh is weak. Ang umaayaw po talaga yung atin pong katawan, yung flesh. Yan pong ating pagkatao. Yan po yung umaayaw. Kaya mga kapatid, tandaan natin, our inability to stay awake and pray, nagiging dahilan po yan ng atin pong panghihina. Ang panalangin can make us strong at nagiging dahilan po yan para tayo ay makasurvive in the battles of life. Marami po tayong battle na kinakaharap. Hello mga kapatid. Iba-iba po ang battle natin. Kumisan, battle po natin, pagkakasakit. So, dami-dami pong nauusong mga sakit po ngayon. Isa po yan sa ini-endure natin. Isa po yan sa parang nadidepress po tayo pag may mga sakit po tayo. Pero instead na ma-depress po tayo, pray.
manalangin. Binabattle po ito sa panalangin. Ano pa po mga kapatid, ang common problem natin naman ngayon, laging parang short sa budget. Okay, kahit gaano pa kalaki kang kumita, siyempre lumalaki din naman yung ating mga expenses. Minsan nagiging maluho tayo sa buhay, kinukulang pa rin. So sa mga panahon na parang may mga shortage, come to God and pray. So that's the way to battle, no? That's the way to overcome life's battles. Sa mga panahon na kailangan po natin talaga ang kalakasan, patulong po tayo sa Panginoon sa magitan po ng panalangin. Ang number 3 natin, Matthew 26:51 to 52, with that one of Jesus' companions reached for his sword, drew it out, and struck the servant of the high priest, cutting off his ear. Put your sword back in its place, Jesus said to him, for all who draw the sword will die by the sword. Ano po ang number 3 natin? He acted too fast. Sobrang tulen ng kanya pong action. Kasi heto na po, no? Dumating na po yung po mga high priest, dumating na po yung mga punong saserdote, dumating na po yung mga Romanong kawal. Kasama na po, of course, si Jude, no? Si Judas Iscariote, na itinuro na po si Jesus. Tapos po, dinakip si Jesus. Palagay ko, parang ini-imagine po natin, nung hawakan na po sa braso po si Jesus, of course, eto po si Peter, love na love niya ang kanyang guro, love na love niya ang Panginoong Jesus, binunot po niya yung kanya pong espada. Yung binabanggit po dito, with that one of Jesus' companions, si Peter po yon, binunot po niya yung kanya pong espada at kanya pong tinaga sa tenga. Yung pong Romanong sundalo. So napakatuloy ng kanya pong action. Okay? Pero mga kapatid, meron po ako one time nabasa. Sabi po, doing things right and doing the right thing are two different things. Parang nakakalito, no? Doing things right and doing the right things are two different things. Kung minsan, iniisip natin, kahit ano lang ang gawin mo, basta ginawa mo ng tama. So, that's wrong mga kapatid. Hindi po kahit ano ang gawin natin, basta ginawa mo lang ng tama, okay na. Ang tama po, ginagawa natin kung ano ang tamang gawin. That's the right thing to do. Ibig sabihin mga kapatid, instead of parang acting too fast, baka merong mga bagay na mas maganda po nating i-consider. Nandiyan pa po ba kayo mga kapatid? Ano po mga bagay dapat po nating i-consider instead na matulin ang atin pong action? Wala po akong masyadong nababasa sa Bible na gusto po ng Panginoon that we are in a hurry. Actually, ang God may timetable din, And God Himself is not in a hurry. Hindi po siya nagmamadali. Alam po ninyo, isang natatandaan ko lang na pinagmamadali po tayo ng Panginoon is when it comes to salvation. Dapat tinitake po natin yung ganyang pagkakataon. Nagmamadali po tayo. Okay? Meron pong urgency when it comes to salvation. Kasi nakataya po dyan, kaligtasan po ng tao. Pero sa anumang mga bagay, hindi po tayo pinagmamadali ng Panginoon. Gusto ng Panginoon, of course, tayo po ay active at hindi po tayo passive. Dapat aktibo, hindi po tayo idle. Gumagawa po tayo mga kapatid, pero hindi po nagmamadali. Ano po sabi po sa Ephesians 5:15 to 17? Make every opportunity because the days are evil. Do not be unwise, but be wise. Make the most of your time. Natandaan po ninyo mga kapatid yung verse na yan. Ano po ang sabi po dyan? Be wise.
Instead of being in a hurry, kaysa nagmamadali po tayo, ang ipinapayo po talaga sa atin ng Bible is to be wise sa atin pong mga action. Ang marami po, sobrang nagmamadali. At sobrang pagmamadali po natin, minsan, nag-fail tayo, mali po ang mga nagagawa po natin. Ako po, mabagal po talaga ako. Literal din po siguro kahit po sa aking action. Mabagal po ako maglakad. Actually, pagka naglakad po kami ni Ate Tess, minsan hindi niya ako napapansin. Ang layo na namin eh. Magkalayo na kami, naiiwan ako. Pero sa decision making, ganun din naman ako. Hindi po ako matuling gumawa po ng decision. Ang dami ko pong kinukonsider. Kasi nga po, sabi sa Bible, be wise. Madalas, pag tinutulinan po natin, we make a wrong choice. Nagkakamali lang po tayo. Dapat nananalangin, kinukonsider po natin ang mga bagay. Yan po talaga mga kapatid. Yan po ang nagiging dahilan ng ating pong downfall. Yan po nagiging dahilan ng ating pong spiritual decline. Yung iba nga talagang tumitingala pa sa langit at least tumingala sa langit. At kinonsider po ang kalangitan, kinonsider po ang Panginoon bago po gumawa ng desisyon. Pero may mga bagay, of course, na hindi na po natin kailangan tumingala pa sa langit. Halimbawa po yung, ito madalas ko po mabanggit sa inyo, let's say Sunday, tumitingala po kayo sa langit pa pag Sunday. Parang, Lord, magpakita ka ng sign sa akin kung magsisimba ako ngayon. May mga ganun pa po ba tayo hanggang ngayon? Pag nakakita po ako ng ulap na courting LVCC, Lord, talagang pupunta ako ng church. Minsan ganun po no? Humahanap po tayo ng mga sign. Tapos, kung pwede lang, huwag naman talagang lumabas yung sign na yon. So, instead of acting too fast, dapat po mga kapatid, be wise. Dapat po meron po tayong wisdom instead of being in a hurry. Ano pa po mga kapatid, ang mga bagay na dapat po nating makita. Sabi po natin, doing things right and doing the right thing are two different things. Sana po very clear po ito sa atin. Nakikita po natin yung mga bagay na dapat po nating pagpilian. What's next? Tingnan po natin mga kapatid, verse 41. Watch and pray lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. In verse 57 to 58, those who had arrested Jesus took him to Caiaphas, the high priest, where the teachers of the law and the elders had assembled. But Peter followed him at a distance. Pwede po ba nating sabihin at a distance? Right up to the courtyard of the high priest. He entered and sat down with the guards to see the outcome. Ayan. Ang last po natin, he followed too far. Mahal naman niya ang Panginoon no? Kita po natin, nung madakip si Jesus, meron po siyang pagdi-deny sa atin pong Panginoon. Pero sumusunod pa rin po siya kay Lord. Sinisigurado lang niya na sa kanyang pagsunod, hindi po siya ma-recognize ng mga tao na follower ni Jesus. Kaya po ang pagsunod niya from a distance, mas malayo. So kitang-kita po siguro niya kung paano po kalad ka rin po si Jesus, kung paano po siya hilahin, paano po saktan si Jesus. Kita po niya yon. Pero every time natatanungin siya, 3 times po siyang tinanong. Ang sabi po niya, hindi po niya nakikilala
si Jesus. So sumusunod naman po siya because he loved the Lord. Surely he loved the Lord. Pero ayaw po niya ma-recognize. Kaya po, he followed too far. Ito po mga kapatid, ang isang problema po ng iba. Meron po tayong mga pangako sa Lord. Hindi po natin mapanindigan because we follow too far. Sumusunod po tayo ng malayo. Alam po ninyo, nung kapanahonan na ako po ay naging active sa church, way back. Ito na kwentahan na po tayo ng edad ulit. Mga way back 1980s, very active po ako sa church. Attend po ako ng morning, kakain lang po ako sa bahay, babalik po ako ng church. Attend po ako ng fellowship. Tapos meron pa po kaming prayer meeting after, mga 5 to 6 prayer meeting. Ayan. Minsan, as young people, meron pa po kaming fellowship. Pupunta po kami meron po kasi doon sa Bulacan, meron po diyang isang sikat na pinupuntahan dati na pwede kang maglaro ng bowling. Ayan. Kaya kung makauwi na po minsan, late na talaga, mga 9 o'clock, 10 o'clock. And during that time, pag umuwi ka, as young people, umuwi ka ng 10, sa kanila yun, para madaling araw na. Di ba? Nung araw kasi talaga dapat dumidilim pa lang ang isang kabataan na handong ka na sa bahay. Naalala niyo po yon? Parang mga 5:30 lang, alas 6 lang kumakain na yung mga lola, lolo natin. Mga tatay, nanay. Tapos nagsasara na ng bahay. Tapos pag umuwi ka ng ganyan, grabe parang hinating gabi ka na, alas 10 pa lang naman o alas 9. Alam po ninyo, madalas ko naririnig noon, baka naman kayo lumampas sa langit. Naka-experience na po kayo ng ganyan dahil sa inyo pong pamamalagi sa church, every time na may gawain, nandun kayo, baka lumampas ka na sa langit. Pero sa totoo lang, hindi naman po talaga tayo lalampas. Kadalasan nga po ay short po tayo. Sabihin natin na in compliance to what the Lord had taught us, kung ano yung mga turo ng Panginoon na dapat po nating mga unahin, hindi pa po tayo nakakarating sa ganyang mga bagay. Pero minsan nagkaroon po ako ng pag-aaral tungkol po sa salitang commit. Sabihin nga po natin commit. Ang ganda ng word po na yun no? Commit. Pero alam po ba ninyo, yung commit na salita, it's a favorite word of a hunter. Natutunan ko po, nalaman ko, paborito pa lang, isa po palang importanteng word po yan sa mga hunter. Bakit po? Yung mga hunter, siyempre may dalang baril. Tama po ba? Mga ngaso. Pag nakakita po sila ng target po nila, pag sinabi pong commit, di ba, itinututok po nila. Tapos pag itinutok po nila, pag sinabing commit, the closest possible. The closest possible, iyon po yung pinakamagandang. Hindi ka magre-rely sa sharpshooter ka, hindi yon. Na kaya mong magpatama kahit sa malayo, hindi po yon. Pag sinabing commit, yung pinakamalapit na pwede kang makalapit, na hindi mabubulabog yung mga hayop and still matatamaan mo. Bakit po pinakamalapit? Commit, di ba? Nagko-commit ka. Pinakamalapit, mas 100% natatamaan po natin. When we say commit our lives to God, last time pinag-aralan natin, it's not really commitment. It's surrender, no? Kasi Romans 12:1, I appeal to you, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to present your body. To present your bodies. Yung sinasabi po diyang present is surrender your bodies to God. Pero, ganun pa man po mga kapatid, gamitin na rin po natin yung salitang commit. Pag sinabing commit, the closest possible. And in our commitment to follow the Lord, kasi sabi ng Panginoon, come, follow me. Pag sinabing, come, follow me, the closest possible. Heto po si Lord, hindi po tayo naglalagay po ng distance. The closest possible. Katabi po tayo ng Panginoon. Nakasunod po talaga tayo po sa Kanya. So yan po yung naging problema. He followed too far.
What else? He prayed too little. He boasted too much. He acted too fast. Okay pa po ba kayo mga kapatid? Pag-aralan naman po natin mga kapatid, how to bounce back from spiritual decline. Paano po tayo magba-bounce back sa spiritual decline? Dapat po, different topic ito, pero maganda rin po, no? Hindi po tayo bitin na pag-aralan. Makaka-bounce back ba ang isang tao na nagkaroon ng spiritual decline o spiritual downfall? Ang number one po natin mga kapatid, para maka-bounce back tayo, ang number one, reaffirm your love for God. Reaffirm your love for God. Tatalon po tayo ng John 21:15. Ayan. So nasa linggo pa lang tayo ng palaspas, pero nasa resurrection na rin tayo. After the resurrection, sabi po ng Panginoon, when they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Yes, Lord, he said, you know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Reaffirm your love for God. Alam po ninyo mga kapatid, kung hindi ni-reinstate ni Jesus, eto pong si Peter, tuloy-tuloy na po ito. Talaga pong tuloy-tuloy na sa pagbabackslide kasi nga po, bumalik na po siya sa kanyang fishing career. Yung pangako po niya sa Panginoon, naiwan eh. Bumalik po siya sa kanya pong pangingisda. Pero, alam ninyo, no, pagbalik niya ng pangingisda, bigo po siya. Nag-fail po siya, just like yung panahon na na-encounter po niya ang Panginoon. Wala po siyang huli. Hindi, dahil lang po sa Panginoon, kaya po siya nagkaroon ng huli. This time, naulit po yan. And after nagkaroon po ng huli, at sila po ay nakakain, kinausap po niya si Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Nag-resurrect na po si Jesus dito. Nagpakita ulit kila Peter. Parang ito na po yung second chance po niya para i-prove yung pagmamahal po niya sa Panginoon. Tapos, tinanong po talaga siya ng Panginoon 3 times, Peter, do you love me more than this? Ang sabi po ng iba, na interpreter po ng Bible, yung sinasabing, do you love me more than this? Mas mahal mo ba ako kaysa sa bangka? Mas mahal mo ba ako sa iyong lambat? Mas mahal mo ba ako sa iyong profession? Mas mahal mo ba ako sa iyong career? And everything, mas mahal mo ba ako sa mga isda na yan? Do you love me more than this? Alam po ninyo, nag-reaffirm. Ito pong si Peter, sabi po niya, yes, Lord, you know that I love you. Alam mo yun, mahal kita. So reaffirm your love for God. One time in our lives, sinabihan natin si Lord no? Lord, I love you. May mga sandali po talaga gusto ng Panginoon, i-reaffirm natin yon. Mahal po ba natin talaga ang Panginoon? Ang number 2 po natin, mga kapatid, re-evaluate your ministry. Re-evaluate your ministry. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Yes, Lord. He said, you know that I love you. Jesus said what? What? Feed my lambs. So, re-evaluate your ministry. Sabi ng Panginoon, kung mahal mo talaga ako, pakanin mo ang aking mga tupa. Feed my lambs. So, re-evaluate our ministry. Kumusta po ang ating ministry? Iba-iba po tayo mga kapatid ng ating ministry. Iba-iba po ng pinagagawa sa atin ng Panginoon. Iba-ibang degree. Yung iba gusto lang talaga ng Panginoon, pwedeng kung ano yung ginagawa mo ngayon, dapat nakikita pa rin ni Lord na ginagawa natin. Yung po meron po talagang ibang level ng ministry, lalong gusto ng Panginoon makita po na tayo po ay nagiging fruitful sa ating ministry. So, re-evaluate your ministry. And finally,
response to Jesus' call. What is Jesus' call? Follow me. John 21:19, Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify God. Then he said to him, follow me. Follow me. And magmo-move lang po tayo konti pababa. Merong another verse na binabanggit ulit si Jesus. Jesus answered, if I want him to remain alive until I return, what is that to you? You must follow me. Alam po ninyo, hindi po natin alam ako inililigaw ni Peter si Jesus. Kasi nung sinasabi ni Jesus in verse 19 na follow me, si Peter, palinga-linga, nakita po niya si John. Nung makita po niya si John, sabi po ni Peter, how about him? Sabi ni Jesus, wag mo siyang pakialaman. It's none of your business kung panatiliin kong siyang buhay hanggang sa aking muling pagbabalik. Wala yan sa iyo. Ang kino-consider that very moment, ang sabi ng Panginoon, you must what? You must follow me. Intindihin mo yung sarili mo. You must follow me. So that's the way, mga kapatid. Para po maka-bounce back po tayo sa atin po mga spiritual decline, reaffirm your love for God, reevaluate your ministry, response to Jesus' call, follow me. Tayo pong lahat mga kapatid ay tumayo. Tayo po ay mananalangin. Alam po ninyo, mga more than 2,000 years ago, binanggit na po yan ng ating Panginoon. Come, follow me. To change the world. Tumawag po siya ng mga tao na susunod po sa Kanya. Today, the invitation is still the same. Follow me. Come, follow me. So, this invitation is for real, and this invitation is for your own good. Ang invitation po ng Panginoon po na yan ay tungkol din po sa iyo pong buhay. He created you to live a life that is full. Gusto ng Panginoon, meron po tayong isang buhay na mapakinabang. And actually, that's the secret of happiness. Pag tayo po ay sumunod sa paanyaya ng Panginoon, na tayo po ay lumapit po sa Kanya. When we come and follow Jesus, ito po yung magbibigay po sa atin ng satisfying life. Ito po yung magbibigay po sa atin ng fullness of life. Kasiyahan po sa ating buhay. Panginoon, maraming salamat po sa inyo. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan. Nawa po, Panginoon, as we celebrate Holy Week, mag-flashback din po, Panginoon, sa amin. Yung pag-ibig po ninyo, yung kagandahan po ng inyo pong ginawa. In order for us to have life, a life that is full, a life that is meaningful. Maraming salamat po, Panginoon, sa krus. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong sakripisyo. Salamat po sa inyo pong pag-ibig. Panginoon, ang tanging pwede po namin gawin na tingin nga po namin napakaliit is to surrender our lives to you. At hayaan po namin, Panginoon, magamit po ang buhay po na ito na sa totoo lang, this is not worthy, Lord God. Pero dahil po sa inyo pong grace, pwede po ninyong gamitin na instrument na pagpapala sa iba. Salamat po, Panginoon, dahil kami po ay gina-justify po ninyo, inaari po ninyong ganap dahil po, Panginoon, sa inyo pong pagpapatawad sa amin. Thank you so much, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, O God. Salamat po ng marami
Salamat po sa inyo po mga salita. Ito pong aming panalangin. In Jesus' name, amen and amen.